Habang naghihimay ako ng isda sa kusina para sa tanghalian, biglang inabot ng asawa ko ang mga papeles. Pirmahan ko daw agad para maibenta ang lupang minana ko pa sa aking ama. Ang sabi niya ay pambayad utang daw ito sa negosyo, pero amoy na amoy ko sa kanya ang matapang na pabango ng ibang babae. Nanginginig ang kamay ko, hindi sa takot, kundi dahil hindi niya alam na wala na sa akin ang titulo ng lupa. Bago tayo magpatuloy, kung maaari, mag-subscribe ka sa channel at sabihin mo sa comments kung saan ka nakikinig ngayon. Ikatutuwa ko talagang malaman iyon. Ako si Maria. Ngayon, nakaupo ako rito, humihinga ng malalim. 6 na araw pa lang ang nakalipas mula nang isilang ko si Juan. Ang amoy ng antiseptiko sa ospital ay nananatili pa rin sa aking ilong, o marahil, ito na ang amoy ng pait na unti-unting nagmumula sa loob ko. Nakaupo ako sa gilid ng kama, hawak ang aking tiyan kung saan ang sugat ng caesarean section ay nanlalambot pa, sumasakit sa bawat paggalaw ko. Sa kabilang panig ng silid, ang mga bagong ina ay hinahaplos ng kanilang mga asawa, pinapakain ng mainit na sopas ng kanilang mga biyenan, puno ng tawanan tungkol sa kinabukasan ng kanilang mga sanggol. Ngunit ako, mag-isa. Mayroon lamang akong isang kupas na duffel bag at ang aking munting anak na mahimbing na natutulog sa duyan. Si Ramon, ang aking asawa, ang lalaking minsan kong inakala na mundo ko, ay nakasandal sa bintana. Hindi niya ako sinulyapan kahit isang beses. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na kumikilos sa cellphone screen, habang siya ay bumubulong tungkol sa isang napakalaking proyektong milyon-milyong piso, iyong ipinagmamalaki niya palagi. Tapos ka na ba? Ang bagal mo, sigaw ni Ramon, nananatiling nakadikit ang tingin sa screen. Kanina pa pumirma ng discharge papers ang doktor. Diyan ka lang, sinusubukan mo pa akong pag-isipin. Kinagat ko ang aking labi, sinisikap pigilin ang matinding kirot. Nahirapan akong bumangon. Ang mabigat na bag na nakasabit sa aking balikat ay nagpatumba sa akin. Tiningnan ko siya, may pagmamakaawa sa aking mga mata. Ramon, masakit pa talaga ang tahi ko. Pwede mo bang dalhin itong bag? Kailangan kong hawakan ang bata. Si Ramon ay tumingin sa akin, ang kanyang noo ay nakakunot sa inis, na para bang humingi ako ng isang bagay na kahindik-hindik. Nag-click siya ng dila, biglang hinablot ang bag mula sa aking balikat at inihagis ito sa kanya. Kayo kasing mga babae, napakalambot. Ang lola ko, sabi niya, pagkatapos mga anak, naghahanda na ng hapunan 1 oras pagkatapos. Ngayon, nagrereklamo ka lang sa kaunting sakit. Bilisan mo na. Tumatawag na si Mama. Ang pagbanggit sa aking biyenan, si Aling Bebang, ay nagpatigil sa tibok ng puso ko. Siya ang babaeng nagsasabi sa mga kapitbahay na mahal niya ako, tulad ng isang anak, pero sa likod ko, sinusuri niya ang bawat butil ng bigas na nalaglag ko, bawat hibla ng buhok na nawala sa sahig. Tumunog muli ang telepono ni Ramon. Inilagay niya ito sa speakerphone, at ang matinis na boses ni Aling Bebang ay umalinggaw sa tahimik na kwarto. Anak, nandito na kami. Hinihintay ka namin ni Gina sa pangunahing pintuan. Pupunta tayo sa seafood restaurant. Nag-reserve ako ng mesa sa The Golden Shell para ipagdiwang ang bagong apo. Kailangan nating mag-celebrate ng bongga para inggitin ang lahat. May namuong bukol sa aking lalamunan. Ipagdiriwang nila ang kanilang apo, ngunit walang isang salita ng pag-aalala para sa manugang na katatapos lang ng isang mapanganib na operasyon para ibigay ang bata sa kanila. Dahan-dahan akong nagsalita. Mahal, kakasilang ko lang. Sabi ng doktor, kailangan kong iwasan ang maraming tao at mabibigat na pagkain. Ang seafood at steak ay hindi maganda para sa akin ngayon. Biglang lumingon si Ramon, ang kanyang mga mata ay matalim na parang sibat. Sino nagsabing sasama ka? Tanong niya. Uwi ka para bantayan ang bahay. Sabi ni Mama, masama ang tingin mo pagkatapos mga anak. Baka magdulot ka raw ng malas sa negosyo ko kapag sumama ka sa amin. Ibababa kita sa kanto. Maglalakad ka na lang mula doon.
Ang mga salita niya ay parang isang timba ng malamig na tubig na ibinuhos sa akin sa gitna ng taglamig. Tiningnan ko ang lalaking 2 taon kong nakasama sa kama at bigla siyang naging isang nakakatakot na estranghero. Sa kanilang paningin, isa lang akong inkubator. Tapos na ang tungkulin ko, itatapon na ako, malas. Yumuko ako para buhatin ang aking anak, itinatago ang mga luhang banta ng bumuhos. Ang sanggol ay gumalaw, gumagawa ng maliliit na tunog ng pagsuso, naghahanap ng gatas. Aking minamahal na anak, naisip ko. Iyan ang iyong ama at iyan ang iyong lola. Sinasalubong ka nila ng mamahaling selebrasyon, pero isinantabi ang iyong ina na parang basura. Huminga ako ng malalim, nilulunok ang pait. Sige, sabi ko sa isip ko. Kung ganyan sila kasama, hindi ko na kailangang gampanan ang papel ng mabait at masunuring asawa. Si Ramon ay lumabas na ng silid, nagmamadali, hindi na lumingon para tingnan kung paano nag-aayos ang kanyang asawa at bagong silang na anak. Sinundan ko siya, ang bawat mabigat na hakbang ay nagpapadala ng kirot sa aking katawan, ngunit ang pisikal na paghihirap ay wala kumpara sa kutsilyong umiikot sa aking puso. Sa labas, sa pasilyo, kinilabutan ako sa malamig na hangin. Si Ramon ay naglalakad sa unahan, tuwid ang likod, ang imahen ng isang mayabang na executive na umaakyat. Hindi niya alam na malapit nang bumagsak ang kortina sa kanyang maliit na pagtatanghal. At ang presyo para sa kalupitan ngayong araw ay mas malaki kaysa sa anumang hapunan na kanyang kakainin. Nagsara ang pinto ng elevator, inihiwalay ako sa ingay ng ospital, ngunit lumikha ng nakakabiglang katahimikan sa pagitan namin. Pinagmamasdan ni Ramon ang kanyang refleksyon sa salamin, inaayos ang kwelyo ng kanyang blazer. Kailangan kong maging perpekto mamaya para sa mga kasosyo, bulong niya. Tinitigan ko siya at mumisi sa isip ko. Perpekto. Tingnan natin kung ano ang matitira sa iyo, kapag kinaskas ang makintab na balat na iyan, lampas sa iyong sariling kasuklam-suklam na kahinaan. Isang sariwang simoy ng hangin sa taglagas ang tumama sa akin nang lumabas kami ng gusali, at mabilis kong hinigpitan ang kumot sa aking anak. Ang unang nakita ko ay ang makintab na itim na Lexus GS na nakaparada ng walang pakundangan sa EV loading zone. Akin iyon. Mas tumpak, ito ay isang regalong kasal na lihim na ibinigay sa akin ng aking ama. Ngunit ipahiram ito ni Ramon ng matamis para mapahanga ang kanyang mga kasosyo, at unti-unti niyang inangkin bilang kanya, isang tropeo na ipapakita sa mundo. Naglakad siya patungo dito ng mayabang, kumuha ng panyo, at pinunasan ang isang imahinaryong alikabok sa hood. Mas maingat na tinatrato ang kotse kaysa sa ipinakita niya sa kanyang asawa at anak. Inakala kong bubuksan niya ang pinto para lumabas kami sa hangin, ngunit hindi. Tumayo siya sa pagharang, ipinasok ang kamay sa bulsa, at kumuha ng isang gusot na papel na bangnote na 500 piso. Ipinasok niya ang 500 piso sa kamay ko, tinitingnan ako na parabang isa akong pulubi. O ito, ang boses niya ay malamig, walang anumang damdamin. Nandoon lang sa kabilang kalsada ang hintuan ng jeepney. 2 piso lang ang pamasahe, kaya may sobra ka pa para sa isang bote ng tubig. Sakyan mo ang ruta sa Baclaran. Dumadaan iyon malapit sa ating subdivision. Tinitigan ko ang berdeng papel sa aking kamay, pagkatapos ay ang mamahaling sasakyan na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso sa tabi niya. Ang paghahambing ay nakakasakit. Ang kanyang asawa, 5 araw pagkatapos ng C-section, na may sariwang sugat, ay pinaaalis patungo sa siksikang pampublikong sasakyan habang siya ay aalis mag-isa sa isang luxury sedan. Ano ang sinabi mo? Nanginginig ang boses ko. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa purong galit. Gusto mo bang sakyan ang aming 5 araw gulang na anak ang jeepney? Hindi ba iyan makatao? Napakalaki ng sasakyang ito. Bakit hindi tayo sumakay dito? Nagkibit balikat si Ramon na may pagkasuklam sa mukha. Hindi mo naiintindihan. Kailangan kong sunduin si Mama at si Gina, tapos makikipagkita ako sa mga partner ko para sa signing ng kontrata. Tingnan mo ang sarili mo.
Amoy sour milk ka. Magulo ang buhok mo. Ang damit mo ay luma na. Kapag umupo ka sa aking imported Italian leather seats, hindi na mawawala ang amoy na iyan. Paano kung mag-utot o magdumi ang bata? Alam mo ba kung gaano kamahal maglinis ng loob? Isang matalim at mapait na tawa ang pinakawalan ko. Ramon, nakalimutan mo na ba sa pangalan ng sino nakapangalan ang title ng kotse na iyan? Dumilim ang mukha niya. Ayaw niyang paalalahanan tungkol sa pera ng pamilya ko. Itinuro niya ang aking noo gamit ang kanyang daliri at bumulong sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Huwag kang magsisimula sa mga rich girl drama mo. Nagpakasal ka sa pamilya Santos, kaya ang sa iyo ay amin. Ako na ang nagtatrabaho para sa pamilyang ito ngayon. At ako ang nagdedesisyon. Kung alam mo ang tama para sa iyo, kunin mo ang pera at umalis ka na. Huwag mo akong inisin o kahit ang 500 piso ay hindi mo makukuha. Doon, tumalikod siya, naglakad patungo sa driver's side, at maingat na pinunasan ang upuan bago umupo, na parang natatakot sa hangin mula sa ospital. Naiwan akong nakatayo, nakatingin sa lalaking minahal ko, na pinag-alay ko ng aking kabataan at tinanggihan ang isang buhay na puno ng luho para sumunod sa tawag ng pag-ibig. Ito ba ang halaga ng aming pag-ibig? Isang gusot na 500 piso, isang busina mula sa likuran. Ang mga tao ay nagsimulang tumuro at tumingin sa babaeng may hawak na sanggol, umiiyak sa lamig, sa tabi ng mayabang na lalaki sa mamahaling kotse. Ngunit si Ramon ay walang pakialam. Ang kanyang ego ay mas malaki pa sa langit, ngunit ang kanyang dangal ay mas maliit pa sa alikabok. Ang kirot sa aking palad ay naging maliit na distraksyon lang. Kailangan kong maging matatag para kay Juan. Doon nagsimula ang aking pagbabalik tanaw, doon, sa tabi ng jeepney stop, sa ilalim ng malamig na simoy ng hangin na dala ng ginagawang pag-alis ng Lexus DEF na iyon. Kung babalikan ko ang 2 taon na iyon, nakakatawa. Hindi ba't ako ang may lahat? Ako si Maria, anak ni Don Gregorio. Mayroon kaming buhay na hindi mo makikita sa mga kwento. Pero lahat iyon ay tila naglaho, naging isang malabong larawan sa Google Maps nang makilala ko si Ramon. Si Ramon, na walang-wala, umaasa lang sa kanyang sigasig. Nakita ko ang apoy sa kanyang mga mata, ang kanyang walang katapusang ambisyon. Naniniwala ako na ang pag-ibig ko ang magpapalago sa kanya. Sabi niya, Maria, hindi mahalaga ang pera. Ang mahalaga, tayo. Kapag umangat tayo, wala na tayong intindihin. Kaya tinanggal ko ang sarili ko mula sa mundo ko. Ang komportableng bahay namin sa compound ng pamilya, ang mga dinner parties na hindi ko kailangang maghugas ng pinggan pagkatapos, ang aking small consultancy work na nagbibigay sa akin ng sariling pera, lahat ay iniwan ko. Nagkasya ako sa maliit na apartment nila sa subdivision na iyon. Naisip ko, ito ang magiging simula ng aming sariling buhay. Ngunit ang pagpapakumbaba ko ay hindi pala pag-ibig para kay Ramon. Ito ay isang paanyaya para kay Aling Bebang na maging pinuno. Mula sa sandaling inilipat ko ang mga gamit ko, naging tagasunod ako. Araw-araw, pakiramdam ko ay tinitingnan ako ni Aling Bebang. Hindi ko makalimutan ang mga sandali sa kusina. Nagluluto ako, inuuna silang kumain. Ngunit laging may mali. Maria, ang alat ng adobo na ito, sabi ni Aling Bebang isang beses, habang kumakain si Ramon ng may kasiyahan. Hindi ba't tinuruan ka ng nanay mo kung paano magluto? Ang laking ospital siguro ng nanay mo, kaya ganoon ang lasa ng mga pagkain nila. Gusto kong sumagot. Gusto kong ipaliwanag na nag-aral ako ng culinary arts bago ako nagkonsulta. Ngunit, umiti lang ako. Pasensya na po, Aling Bebang. Siguro nalimutan ko lang ang tamang timpla ngayon. Tumingin si Ramon sa akin, hindi para ipagtanggol ako, kundi para sumang-ayon. Mama, tama. Kailangan mo pang mag-practice, Maria. Hindi pwedeng ganyan lang tayo. Ang pinakamasakit ay ang pera. Akala niya wala akong alam sa pera.
Inasikaso ko ang lahat ng bayarin buwan-buwan, gamit ang perang ibinibigay niya sa akin na galing sa aking trust fund na hindi niya alam. Pero nakita niya ang bank statement minsan. Maria, tawag niya, ang boses ay nagbabanta. Bakit ka bumili ng delicatessen items na nagkakahalaga ng 80,000 pesos noong nakaraang buwan? Walang paalam. Nakita ko ang mukha niya, galit. Hindi siya galit sa gastusin, galit siya dahil hindi niya alam kung saan galing ang perang iyon. Ramon, iyon ay para sa ating hapunan. Akala ko gusto mo ng bagong lasad. Pagputol ko pa lang, nagalit na siya. Gusto mo bang magpanggap na mayaman tayo? Maria, hindi tayo mayaman. Ika'y pabigat. Alam mo bang ang 80,000 pesos na iyan ay pambayad na sana sa amortization ng bahay natin kung hindi ka lang nagpapakasarap sa mga imported na karne? Kahit pa sinabi ko na ang pera ay galing sa akin, hindi siya naniwala. Sa isip nila, lahat ng mayroon ako ay dahil sa kanya. Kaya nang magkasakit si Aling Bebang at kailangan ng mamahaling gamot, ako ang nagbayad. Ngunit si Ramon pa rin ang sinasabihan ng kanyang ina na si Ramon ang nagtatrabaho, siya ang nagpapakain sa atin. Kahit pera ko ang ginagamit, ako pa rin ang tiwalang kwenta. Pakiramdam ko, unti-unting nabubura ang pangalan kong Maria, pinalitan ng isang tungkulin, ang magsilbi at huwag magtanong. Ang pagiging malambot ko ay hindi nakita bilang kabaitan, kundi bilang kahinaan na dapat samantalahin. Ang bawat araw ay isang pagsubok kung gaano pa ako kayang magtiis. Ang pangarap ng pag-ibig at simpleng buhay ay naging isang masikip na hawla na unti-unting humihigpit. Ang lahat ng maliliit na kirot, ang pagtatanong tungkol sa 80,000 pesos, ang pagiging probinsyana, tiko lahat ay parang mga bato lang na dahan-dahang nagpabigat sa aking dibdib. Ngunit ang talagang nagpabagsak sa akin, ang sandaling tumigas ang aking puso, ay nangyari paglabas namin ng ospital. Nakalabas na kami, dala-dala ang bagong buhay namin, si Juan. Si Ramon ay mayabang na naglalakad patungo sa kanyang sasakyan. Ang Lexus na iyon. Regalo pa iyon ng aking ama, isang lihim na pabor sa kanya noong una naming kasal, para raw magbigay impresyon sa mga partner niya. Ngayon, ito ang gamit niya para iwanan kami. Huwag ka na ngang humawak sa kotse ko, marinig ko siyang bumulong kay Aling Bebang habang pinupunasan ang hood ng kotse. Pagkatapos, lumingon siya sa akin. Hindi ang tingin ng isang asawa na dapat ay nag-aalala, kundi tingin ng isang taong nakakita ng dumi. Teka, Maria. Huwag kang lalapit masyado sa sasakyan, sabi niya. Nakatingin siya sa Italian leather seats na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Maria, pagpapatuloy niya, ang boses ay nanunuya, amoy ka pa ring gatas. Tingnan mo ang damit mo, mukhang lumang basahan. Kung sasakay ka dyan, hindi na mawawala ang amoy. Hindi ka ba nahihiya? Hindi ko siya sinagot, yumuko lang ako para buhatin si Juan. Pagkatapos, sinabi niya ang pinakamatinding bagay, ang siyang nagpabago sa lahat ng plano ko. Sa kabilang kanto ka na lang bumaba. Sumakay ka ng jeepney. Ang ruta sa Baklaran ay dumadaan malapit sa atin. May sobra kang 500 piso dyan. Sapat na iyan para sa pamasahe at isang bote ng tubig. 500 piso. Para sa taxi man lang, wala. Pinamigay niya ako nakakararating lang mula sa operating table, para sumiksik sa mga tao sa bus. Sa sandaling iyon, may isang malakas na ting na tumunog sa isip ko. Ito ay ang hudyat na tapos na ang laro. Ang kirot sa tiyan ko ay biglang tila nabalot ng lamig ng isang bakal na determinasyon. Hindi na ako magpapakababae na umaasa. Ramon, ang boses ko ay nanginginig pero hindi sa sakit. Bakit hindi tayo magsasabay? Ang laki ng kotse, Ramon. Para kay Juan. Sumagot siya. Inis na inis, wala kang alam. Kailangan kong impresi na mama at Gina. At tingnan mo, Maria, pangit ka tingnan ngayon. Hindi ka bagay sa sasakyang ito. Ang pagiging di bagay niya sa sasakyan niya, na pag-aari pala ng pamilya ko, ay parang suntok sa sikmura.
Dito ko napagtanto, sa kanyang mga mata, ako ay disposable. Inubos na ang gamit ko. Nang ibigay niya sa akin ang gusot na bangnote na 500 piso, tinitigan ko iyon. Ang perang iyon, ang kapalit ng aking katawan na nagbigay sa kanya ng anak. Tinitigan ko ang sarili ko, ang aking luma at punit-punit na damit, ang aking mga paa na masakit. At tumingin ako sa kanyang blazer na mukhang mahal, sa kanyang pag-aari. Napakatahimik ko. Alam kong anumang sigaw ko ay magiging walang saysay. Kaya sa loob-loob ko lang nagpasya. Sige, Ramon. Gampanan natin ang gusto mo. Habang naglalakad siya palayo, hindi na ako umiyak. Nagbago ang pananaw ko. Nakatayo ako doon, pinipigilan ang sakit ng sugat, pero ang puso ko ay nagliliyab na ng kakaibang init. Ito na siguro ang panahon, kung wala na akong dapat pang protektahan sa pag-ibig ko sa kanya, kailangan ko nang protektahan ang sarili ko at si Juan. Sa sandaling ito, parang may bumulong sa akin, o marahil ay lumabas lang sa isip ko, dahil nakikita ko kayong lahat dyan, na marahil ay nakaranas din ng mga pagsubok sa buhay, mga desisyong mahirap gawin. Kung kayo man ay nakikinig pa hanggang sa puntong ito, sana ay makita ninyo ang pagbabago sa mata ko. Nakakatulong sa akin na malaman na may nakikinig. Ang pag-iral ninyo, kahit sa katahimikan ng inyong pagdinig, ay isa ng malaking suporta para sa akin para ipagpatuloy ang kwentong ito. Hawak-hawak ko ang 500 piso at ang anak kong si Juan. Hindi na ako magpapaapi. Hindi na ako iiyak sa harap niya. Ang simula ng paghihiganti ko, ito pala ay nagsimula sa isang piraso ng papel na pera at isang tinig na nagtataka kung bakit ako ganoon kahina. Hindi na ako mahina. Nakita ko na ang kailangan kong gawin. Sa gilid ng kalsada, habang humihinga ako ng mababaw dahil sa kirot, hinawakan ko ang aking lumang cellphone, ang simple, hindi mamahaling cellphone na halos hindi ko na ginagamit sa loob ng 2 taon. Ang paghawak dito ay parang paghawak sa isang kalasag na matagal nang nakatago. Nag-scroll ako sa contacts ko. May isang numero na hindi ko nagawang tawagan, isang numero na iniiwasan ko dahil sa takot na baka hindi na ako tanggapin. Huminga ako ng malalim, sinasapo ang matinding kaba. Hindi ito paghingi ng awa. Ito ay pag-uutos sa isang tao na dapat ay nagtatanggol na sa akin noon pa man. Tinawagan ko ang numero ni tatay. Si Don Gregorio. Sa kabilang linya, mayroong katahimikan na tila nakikinig ang buong mundo. Pagkatapos ng ilang ring, mayroong isang boses na malalim, may otoridad, at puno ng pag-aalala. Hello? Sino ito? Nanginginig ang aking boses, ngunit pinilit kong maging matatag. Tatay. Ako po ito. Si Maria. Pagkatapos ng ilang segundo, narinig ko ang paghinga niya sa kabilang linya. Ang pag-aalala sa boses niya ay mas matindi kaysa sa galit. Maria, nasaan ka? Anong nangyayari? Tatay, nagkamali ako. Sobra po akong nagkamali. Pakiusap, sunduin ninyo ang inyong apo. Hindi ko na kaya dito. Hindi ko na kaya ang hell na ito kahit isang segundo pa. Narinig ko siyang bumuntong hininga, tila ba may malaking pabigat na bumagsak sa kanya. Alam kong naintindihan niya ang lahat, kahit hindi ako nagdetalye. Nasaan ka mismo, anak? Huwag kang gagalaw. Nasa labas pa rin po ako ng ospital, tatay. Huwag ninyo akong hayaang maiwan dito. Bago pa ako makasagot pa, naramdaman ko ang aking telepono na nag-vibrate. Isang notification mula sa Instagram ni Gina. Marahil ay nag-post siya habang naghihintay kami. Nagbukas ako ng aplikasyon at doon ko nakita. Hindi ito live, ngunit isang video na in-upload niya, at tila may kasamang audio mula sa ginawa nilang celebration sa Mar Atletico. Ang mga mata ko ay dumidikit sa screen. Nakita ko si Ramon na nakangiti ng todo, hawak ang bote ng mamahaling alak. At doon ko narinig ang boses ni Aling Bebang, hindi na matinis dahil sa alak, kundi mas malakas at mas malinaw.
Ramon, anak, sigurado ka bang ililipat mo ang titulo ng Land Cruiser sa pangalan mo bago mo siya paalisin? Tanong ni Aling Bebang. At narinig ko ang boses ni Ramon, ang boses na nag-alay ng pangako ng walang hanggang pagmamahal sa akin 2 taon na ang nakalipas. Opo, Mama. Ginawa ko na kahapon. Nag-prepare na ako ng affidavit. Pagkatapos manganak niyan, wala na siyang karapatan. Ako ang may ownership. Sabi ko sa kanya, magiging asawa ka lang ng pamilya Suarez, Maria, at ang sa iyo ay sa amin lahat. Kapag tapos na ang trabaho niya sa pag-aanak, isesante ko na siya ng ganoon kabilis, hindi na niya malalaman kung ano ang nangyari. Sinundan ito ng tawa ni Ramon, isang tawang walang emosyon, tawang panalo. Tinitigan ko ang aking sarili sa refleksyon ng maitim na salamin ng isang tindahan sa tapat ng ospital. Ang aking mukha ay maputla, ang aking damit ay marumi. Ngunit ang nakikita ko sa screen, ang kasuklam-suklam na plano, ay nagdulot sa akin ng isang kalmadong relief. Hindi ako nagkamali. Hindi ako nababaliw. Hindi ako nag-inarte. Nag-iisa lang ako sa isang napakalaking kasinungalingan. Hindi ko na kailangan ng isang matinding sigaw. Hindi ko na kailangan ng melodrama. Mayroon na akong ebidensya. Ang aking loob ay biglang tumigas. Kung ang bawat hakbang ko ay masakit noon, ngayon, ang bawat desisyon ko ay magiging matalim at wasto. Ang pag-asa na baka may natitira pang mabuti kay Ramon ay tuluyan ng nawala. Ang tanging natira ay ang pangangailangan na ipagtanggol ang aking anak at ang sarili ko mula sa mga taong ito na tinitingnan ako bilang isang gamit na nagamit na. Umupo si Mang Ben sa tabi ng aking kama at ipinakita sa akin ang isang video na kuha mula sa mga kamera ng gusaling tinitirhan namin dati ni Ramon, at kahit na pagod na ang aking katawan at isipan, hindi ko maiwasang mapatingin sa gulo na nangyayari sa screen. Nakita ko si Ramon, suot pa rin ang kanyang magarang Amerikana mula sa hapunan, na sumisigaw at nagwawala sa harap ng reception desk habang ang mga gwardya ay nakaharang sa kanya na parang pader. Ang kanyang ina na si Aling Bebang ay nakaupo sa sahig ng lobby, umiiyak at nagpapadyak na parang bata, habang ang kanilang mga maleta at gamit ay nakatambak sa labas ng pinto na parang basahan na itinapon ng may-ari. Ipinaliwanag sa akin ni Mang Ben sa kanyang kalmadong boses na hindi tinanggap ng bangko ang mga card ni Ramon sa restaurant kanina dahil ipinablok ko na ang lahat ng ito bago pa man sila makatapos kumain. Napilitan silang ibigay ang mamahaling relo ni Ramon bilang prenda dahil kulang ang dala nilang pera para bayaran ang napakamahal na hapunan na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 piso. At nang umuwi sila sa pag-aakalang makakapagpahinga na sila sa marangyang kondo, sinalubong sila ng balita na ang kontrata ng upa na nakapangalan sa akin ay kanselado na at kailangan na nilang umalis agad-agad dahil wala silang maipakitang patunay na kaya nilang magbayad. Habang pinapanood ko ang pagkataranta sa mga mata ni Ramon, may naramdaman akong kaunting kirot sa aking dibdib. Isang natitirang hibla ng awa para sa taong minahal ko ng buong puso at ama ng aking anak. Dahil nakikita ko ang takot sa kanyang mukha na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Ngunit agad ding naglaho ang awa na iyon nang maalala ko ang lamig ng hangin sa labas ng ospital, ang pagtulak nila sa akin, at ang kawalan nila ng pakialam kung mabuhay man o mamatay ang mag-ina ko sa kalsada. Biglang tumunog ang aking telepono na nakapatong sa mesa, at nakita ko ang pangalan ni Ramon na lumitaw sa screen sa ika-54 na pagkakataon. Hinayaan ko lang itong tumunog habang pinapakinggan ko ang boses niya sa aking isipan na marahil ay humihingi ng tulong o di kaya ay sumisigaw ng galit, ngunit wala na akong balak na pakinggan pa ang mga kasinungalingan niya. Tumingin ako kay Mang Ben at sinabi ko ng buong tatag na ituloy ang lahat ng plano. Bawiin ang sasakyan na regalo ni Papa na pilit inaangkin ni Ramon, isara ang lahat ng joint account, at siguraduhing wala silang makukuhang kahit isang kusing mula sa akin. Ito na ang katapusan ng pagiging sunod-sunuran ko, at kahit masakit na makita silang bumagsak ng ganito kabilis, alam kong ito ang tanging paraan para protektahan ang kinabukasan ni Juan.
Nang makaalis na si Mang Ben at tulog na ang lahat ng tao sa mansyon, dahan-dahan akong tumayo kahit na kumikirot pa ang aking tiyan at naglakad ako papunta sa malawak na balkonahe na nakaharap sa lungsod. Ang hangin sa gabi ay malamig at sariwa, amoy damo at mga bulaklak mula sa hardin ni Papa. Napakalayo sa amoy ng usok at pawis na nilalanghap ko kanina sa jeepney. Mula dito sa taas, nakikita ko ang mga ilaw ng syudad na kumikislap sa dilim. Mga ilaw na saksi sa lahat ng pagdurusa ko, at sa huwad na kasiyahan ng pamilya Soares. Binuhat ko si Juan mula sa kanyang kuna at dinala siya sa labas. Yakap-yakap siya ng mahigpit sa aking dibdib para maramdaman niya ang init ng aking pagmamahal at ang tibay ng aking paninindigan. Tumingin ako sa kanyang maamong mukha na natutulog ng mahimbing, walang kamuwang-muwang sa gulo na nangyayari sa kanyang ama at sa pamilyang dapat sana ay nagmamahal sa kanya. Hinaplos ko ang kanyang pisngi at bumulong ako sa hangin, isang pangako na hindi lang para sa kanya, kundi para rin sa sarili ko na matagal nang nawala sa dilim. Sinabi ko sa kanya na hinding-hindi na siya makakaranas ng hirap, na hindi siya lalaking katulad ng kanyang ama na walang ibang inisip, kundi ang sarili at ang pera. At nagagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat na ina para sa kanya. Naaalala ko pa noong tinakot ako ni Ramon na ibibenta niya ang kotse ko kapag hindi ako nagbigay ng pera, at ngayon, ang kotseng iyon ay babalik na sa akin at siya ang mawawala ng lahat. Ang Maria na laging umiiyak sa sulok, ang Maria na laging nagmamakaawa para sa kaunting pagtingin, ay namatay na ngayong gabi kasabay ng paglabas namin sa ospital. Ang natitira na lang ay isang ina na handang sunugin ang buong mundo kung kinakailangan, basta't huwag lang madampian ng kahit anong sakit ang kanyang anak. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, habang ang lungsod ay patuloy sa pag-ingay sa ibaba, niyakap ko ang aking kalayaan at ang aking anak, at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakahinga ako ng maluwag, alam kong bukas. Sa paggising ko, ay magsisimula na ang tunay na laban, at sa pagkakataong ito, ako na ang mananalo. Umaga na sa mansyon ng mga De La Cruz, ngunit ang sikat ng araw na tumatago sa malalaking bintanang salamin ay tila walang dalang init para sa mga panauhin na nakaupo sa aming sala. Nakatayo ako sa taas ng grand staircase, pinagmamasdan sila mula sa malayo bago ako bumaba. Ito ang parehong hagdanan kung saan ako bumaba noong aking debut, puno ng pangarap at pag-asa. Ngayon, bababa ako dito hindi bilang isang prinsesa, kundi bilang isang hukom na handang magbaba ng hatol. Sa ibaba, nakaupo sa mahabang sofa na gawa sa Italianong katad, ay ang pamilyang dati kong pinagsilbihan na parang mga Diyos-Diyosan. Si Ramon, ang aking asawa, nakahapon lang ay naglalakad na parang siya ang may-ari ng buong Maynila, ngayon ay nakayuko, ang kanyang mga balikat ay bagsak na bagsak. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot-gusot na, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay namumula, halatang hindi natulog magdamag. Sa tabi niya ay si Aling Bebang, na nawalan na ng kanyang tapang at angas. Wala na ang kanyang mga alahas, wala na ang kanyang mataray na pamaypay. Nakaupo siya doon na parang isang basang sisiw. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang baso ng tubig na ibinigay ng aming kasambahay. Si Gina naman ay tahimik sa isang sulok, hindi makatingin sa kahit sino. Ang kanyang cellphone ay nakatago sa kanyang bag. Wala nang lakas ng loob na mag-live stream sa oras ng kanilang kahihiyan. Huminga ako ng malalim. Ang hangin sa mansyon ay amoy sampagita at lumang kahoy. Napakalayo sa amoy ng ospital at ng maruming jeepney. Hinawakan ko ang gabay ng hagdan at nagsimulang humakbang pababa. Bawat tapak ng aking paa ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng malaking bahay. Nang makita nila ako, sabay-sabay silang nag-angat ng tingin. Nakita ko ang gulat sa kanilang mga mata. Hindi na nila nakikita ang Maria na nakasuot ng duster, ang Maria na amoy bawang at sibuyas, ang Maria na laging nakayuko at humihingi ng tawad. Ang nasa harap nila ngayon ay si Maria de la Cruz, ang anak ng Don, suot ang isang simpleng puting bestida na sumasiming sa aking bagong kalinisan at kapayapaan. Ang aking buhok ay maayos na nakapusod, at ang aking mukha ay wala ng bahid ng luha. Maria D.
Ang paos na tawag ni Ramon, akmang tatayo para lapitan ako. Pinindot ko ang end call sa linya ng aking ama. Huminga ako ng malalim. Ang sakit ng tahi ay nandyan pa rin, pero hindi na ito ang sentro ng aking atensyon. Ang sentro ay nasa darating na labanan. Handa na ako. Ang pag-alis ko sa ospital, ang pagpilit kong makasakay sa jeepney, hindi na isang pagtatapos. Ito ang simula ng aking paggising. Pagkalabas sa ospital, ang mundo ay tila naging isang malaking, maingay na halimaw. Sumakay ako sa jeepney na binanggit ni Ramon. Ang pag-akyat pa lang ay parang pag-akyat sa bundok. Ang sugat ko, aray ko, bawat lubak ng kalsada, bawat pag-arangkada, bawat pagpreno, tumatagos ang sakit hanggang sa aking buto. Ang loob ng sasakyan ay siksikan, amoy pawis, amoy usok ng diesel, at ang init ay hindi mapag-aralan. Nakakapit ako sa isang poste, hinahawakan ng mahigpit si Juan sa dibdib ko, ginagamit ang aking katawan bilang kalasag laban sa mga sumisiksik na pasahero. Mga kasama, pakiusap, may kasama kaming bagong panganak dito. Bigyan naman ng espasyo, sigaw ng isang matandang babae sa likuran ko, ang kanyang boses ay malinaw sa kabila ng ingay. Ngunit ang lahat ay abala sa pagpasok, ang wave ng tao ay parang isang pader na hindi mapipigilan. Itinulak ako ng mga kasabay ko papalapit sa malamig na bintana. Si Juan, natakot sa sikip, ay nagsimulang umiyak. Ang maliliit niyang iyak ay nalunod sa ingay ng syudad, ngunit tumagos ito sa puso ko na parang karayom. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang lumapit. Manang, may bagong panganak po iyan o. Baka mahulog. Hayaan niyo na po. Isang matandang babae, ang buhok ay puting-puti, ang tinig ay may pagmamahal na hindi ko narinig mula sa pamilya ko. Tumayo siya ng nanginginig. Oh, iho, iho. Ikaw, Hija, halika, maupo ka dito sa pwesto ko. Mukha kang multo sa katingkaran mo. Pagpalain ka ng Diyos. Napakunot ang aking mga mata. Isang estranghera, walang dugong konektado, ay handang isuko ang kanyang pwesto para sa akin at sa aking anak. Samantalang ang asawa ko, ang ama ng aking anak, ay inilabas kami sa gitna ng matinding kahinaan. Ang kabalintunaan ay isang mapait na tableta. Nang makaupo ako, pinayagan ko na lang ang sarili kong huminga. Ang jeepney ay nagpatuloy sa mabagal nitong pag-andar. Bawat lubak ay nagpapadala ng nakakahilong jolt sa aking katawan. Tumingin ako sa bintana, sa walang katapusang daloy ng mga sasakyan, sa mga skyscraper, sa mga kumikinang na ilaw ng syudad. Wala ni isa sa mga ito ang tila naging akin mula nang ikasal ako kay Ramon. Biglang nag-vibrate ang aking lumang cellphone. Notification mula sa live stream ni Gina sa Instagram. Ang caption, puno ng panunuya, ay tumama sa akin na parang suntok. Dinner celebration for the new year with SW Amazing Mama and UA Safe Brother. Buhay mayaman. Family first. Dahil parang may nakakapit na kamay sa akin, pinindot ko ito. Sa maliit na screen, nakita ko ang loob ng mamahaling seafood restaurant. Ang mesa ay puno ng kayamanan ng dagat, isang plato ng higanting carabineros, mga Galician scallops, ang sukdulan ng luho na hindi kayang bayaran ng marami, at mga lobster na umuusok pa. Ang singaw ay umaakyat mula sa mesa, isang imahe ng init at kaginhawaan, isang matinding kabaligtaran sa malamig at maingay na jeepney na kinalalagyan ko. Sa sandaling iyon, biglang tumayo si Aling Bebang, humampas sa salamin ng kanyang baso para makuha ang atensyon ng buong restaurant. Namumula ang kanyang mukha sa alak habang sumisigaw siya para marinig ng lahat. Isang inuman para sa aking anak, ang tunay na boss ng lungsod na ito, at para sa aking apo. Kumain kayo ng sagana, guys. Ibang antas na ang pamilya Sores ngayon. Si Ramon ay nakaupo sa tabi niya, pinapaikot ang isang baso ng pulang alak. Ang kanyang mukha ay nakatingala sa kisam na mayabang nangiti habang humarap siya sa kamera ni Gina. Hello po sa lahat. Sobrang saya namin ngayong gabi. Ang asawa ko.
Pagod na raw siya kaya nagpapahinga sa bahay. Tanging mga importanteng tao lang ang narito ngayong gabi. Mga importanteng tao lang. Ang kanyang asawa at bagong silang na anak ay naghihirap sa isang pampublikong sasakyan, ngunit ang kanyang ego ang pinakamahalagang panauhin sa kanilang mesa. Sa eksaktong sandaling iyon, huminto ang jeepney sa pulang ilaw. Tahimik akong tumingin sa linya ng mga sasakyan sa tabi namin at tumalon ang puso ko. Sa tapat lang ng marumi naming jeepney, sa likod ng smoke window, agad ko siyang nakilala, ang aking Lexus V. Ngunit si Ramon ang nagmamaneho. Hindi, isang valet mula sa restaurant ang nagpa-parking dito. Nasa tapat pala kami ng restaurant kung saan sila nagdiriwang. Isang glass panel lang ang pagitan namin, ngunit magkaiba kami ng mundo. Ang isa ay isang pekeng, kumikinang na ilusyon. Ang isa ay ang hilaw, masakit na katotohanan. Tinitigan ko ang kotse ko, pagkatapos ay ang cellphone ko kung saan tumatawa si Ramon sa akin. Juan, bulong ko sa aking natutulog na anak. Tingnan mo. Ito na ang huling pagkakataon na ngingiti ng ganyan ang tatay mo. Nangangako ako. Nagberde ang ilaw. Umandar ang jeepney nang may pagyanig, iniiwan ang mga kumikinang na ilaw ng seafood place. Sa loob ko, nagsisimulang mabuo ang plano ng paghihiganti, mas malamig at mas malinaw kaysa dati. Ang masunuring asawa ay patay na. Ang natitira ay isang ina na tumatayo para protektahan ang kanyang anak. Napakatahimik sa loob ng mahabang itim na sasakyan ni Papa na parang nasa loob ako ng isang kuta na hindi kayang pasukin ng kahit anong ingay o gulo mula sa labas. At ang tanging naririnig ko lang ay ang mahina at maindayog na tunog ng makina na humahelera sa aming pag-uwi. Hawak-hawak ni Papa ang aking kamay, ang kanyang palad ay magaspang at mainit, puno ng tawag ng dugo at pagmamahal na matagal ko nang hindi naramdaman ng ganito kalalim. Hindi siya nagsasalita, nakatingin lang siya sa labas ng bintana habang dumadaan kami sa mga kalsadang pamilyar sa aking kabataan. Ngunit ramdam ko ang panginginig ng kanyang balikat. Isang tahimik na galit na kinikimkim niya para sa akin at para sa kanyang apo. Nang pumasok kami sa malaking gate ng aming mansyon, bumungad sa akin ang mga ilaw na kulay ginto na nagbibigay ng liwanag sa hardin, at nakita ko ang hanay ng mga doktor at nurse na naghihintay sa may pinto. Handang-handa na parang may isang reyna na sugatan ang dumating mula sa digmaan. Inalalayan nila ako papasok sa aking lumang silid, ang silid na iniwan ko noong pinili ko ang pag-ibig na akala ko ay totoo. At nang mahiga ako sa malambot na kama na maisapin na gawa sa pinakamahusay na seda, naramdaman ko ang bigat ng mundo na unti-unting dumudulas mula sa aking mga balikat. Ang sakit ng aking tahi mula sa panganganak ay muling kumirot nang tanggalin ng doktor ang maruming bendahe na nakuha ko sa pagtakas, at napapikit ako sa hapdi habang nililinis nila ito ng mailubos na pag-ingat. Isang matinding kaibahan sa malupit na pagtaboy sa akin ng mga nurse sa pampublikong ospital kanina lamang. Si Juan ay mahimbing nang natutulog sa isang magandang kuna na gawa sa kahoy na nara, at sa wakas ay panatag na ang kanyang paghinga, malayo sa usok ng jeepney at ingay ng kalsada. Habang nakahiga ako doon at pinagmamasdan ang pamilyar na kisame ng aking kwarto na may mga ipinintang anghel, pumasok si Mang Ben, ang pinagkakatiwalaang abogado ng aming pamilya. Dala ang kanyang mga papeles at isang tablet na naglalaman ng mga balita mula sa labas. Agad na humarang ang dalawang security personnel ng aking ama. Hindi sila nagsalita, humakbang lang sila paharap at sapat na iyon para mapaupo ulit si Ramon. Ang takot sa kanyang mukha ay isang tanawin na hindi ko inakalang makikita ko. Dati, ako ang natatakot sa bawat pagtaas ng boses niya. Ngayon, siya na ang nanginginig sa presensya ng aking mga tagapagtanggol. Umupo ako sa tapat nila, sa isang silyang sadyang inilagay ni Mang Ben sa gitna. Si Mang Ben, ang aming abogado, ay nakatayo sa aking kanan, hawak ang isang makapal na folder. Ang aking ama ay wala sa silid. Hinayaan niya akong harapin ito ng mag-isa dahil alam niyang kailangan ko ito para sa aking sariling paghilom. Diretsuhin na natin ito, ang panimula ni Mang Ben. Ang boses niya ay mababa ngunit matigas, parang bakal.
Ginoong Soares at Ginang Soares. Alam niyo kung bakit kayo naririto. Ang inyong mga account ay frozen. Ang inyong mga ari-arian na nakapangalan kay Maria ay binabawi na. Ang inyong utang sa bangko at sa mga investors na niloko ninyo ay nagsisimula ng humabol sa inyo. Maria, asawa ko, pag-usapan naman natin ito, ang pagmamakaawa ni Ramon, ang kanyang boses ay nanginginig. Pamilya tayo. May anak tayo. Si Juan, paano si Juan? Hindi mo ba iisipin ang kinabukasan ng anak natin kung mawawala ng ama? Tinitigan ko siya. Ang kapal ng mukha. Ginamit pa niya ang pangalan ng anak namin. Si Juan, ang sagot ko, ang boses ko ay kalmado ngunit malamig na parang yelo. Si Juan na ipinagtabuyan niyo sa ospital. Si Juan na hinayaan niyong sumakay sa siksikang jeep habang kayo ay nagpapakasasa sa lobster at alak. Huwag mong banggitin ang pangalan ng anak ko, Ramon. Wala kang karapatan. Biglang humagulgol si Aling Bebang. Lumuhod siya sa sahig, lumuhod ang babaeng minsang dumura sa paanan ko. Gumapang siya palapit sa akin, inaabot ang lailayan ng aking bestida. Maria, anak, patawarin mo kami. Nadala lang kami ng emosyon. Matanda na ako, Maria. Huwag mo kaming hayaang makulong. Huwag mo kaming hayaang magutom. Parang awa mo na, naging nanay mo rin naman ako. Tiningnan ko siya ng maihalong pandidiri at awa. Pandidiri dahil sa kanyang kaplastikan at awa dahil nakikita ko kung gaano kababaw ang kanyang pagkatao. Hindi ka naging nanay sa akin, Aling Bebang, ang mahina kong sagot. Ang isang ina ay hindi tinatrato ang asawa ng anak niya bilang alipin. Ang isang ina ay hindi ko konsintihin ang panloloko ng anak niya. Tumayo ka dyan. Hindi bagay sa iyo ang magmakaawa at hindi ko kailangan ng iyong luhod. Sumenyas ako kay Mang Ben, binuksan niya ang folder at inilatag ang 2 dokumento sa mesa na gawa sa salamin. May 2 pagpipilian ka, Ramon, sabi ni Mang Ben, ang bawat salita ay may diin. Makinig kang mabuti dahil hindi na ito maulit. Itinuro ni Mang Ben ang unang tumpok ng papel. Ang una, haharapin mo ang patong-patong na kaso. Estafa, para sa paglustay ng pera ng kumpanya ng mga De La Cruz. Violence against women and children, para sa emosyonal at psikolohikal na pang-aabuso kay Maria. At fraud, para sa mga peking investment na ginawa mo gamit ang pangalan ng asawa mo. Sisiguraduhin namin, gamit ang buong puwersa ng aming law firm, na mabubulok ka sa kulungan ng hindi bababa sa 20 taon. Walang piyansa. Walang kalayaan. Namutla si Ramon. Parang inalisan siya ng dugo. Tumingin siya sa kanyang ina, pagkatapos ay kay Gina, pero wala silang magawa. At ang ikalawa, pagpapatuloy ni Mang Ben, itinuturo ang isang manipis na dokumento. Lalagdaan mo ito ngayon din isang kasunduan ng annulment at absolute separation of property. Ibibigay mo ang buong karapatan sa pangangalaga kay Juan kay Maria. Wala kang makukuhang kahit 5 mula sa kanya. Aalis kayo ng Maynila at hindi na kayo muling magpapakita sa pamilyang ito. Kapalit nito, iurong namin ang mga kaso kriminal. Mananatili kang malaya pero wala kang kahit anong ari-arian. Back to zero. Simula sa wala. Ang katahimikan sa loob ng sala ay nakabibingi. Rinig ko ang mabilis na paghinga ni Ramon. Nakita ko ang pagtulo ng pawis sa kanyang noo. Ito ang katapusan ng kanyang ilusyon. Ang kanyang TC life, ang kanyang rich kid image, lahat ay mawawala sa isang perma. Maria D. Bulong niya, tumitingin sa akin na parang asong naghahanap ng amo. Mahal mo ako, di ba? 2 taon, Maria. Lahat ng pinagsamahan natin. Ang minahal ko ay ang lalaking akala ko ay ikaw, sagot ko, diretso sa kanyang mga mata. Pero ang lalaking iyon ay hindi pala totoo. Isa lang siyang maskara. Ang nasa harap ko ngayon ay isang estranghero na magnanakaw at duwag. Pumili ka, Ramon. Kulungan o kalayaan na walang pera.
Bilang na ang oras mo. Tumingin si Ramon sa papel. Nanginginig ang kanyang kamay nang abutin niya ang mamahaling ballpen na inabot ni Mang Ben. Kitang-kita ko ang pakikipagtalo sa kanyang isipan. Ang ego niya ay sumisigaw na lumaban, pero ang takot niya sa hirap ng kulungan ay mas malakas. Tumingin siya sa kanyang ina na tumatango-tango habang umiiyak, senyales na pirmahan na niya para hindi sila makulong. Sa huli, nanaig ang kanyang pagiging makasarili. Yumuko siya at mabilis na pinirmahan ang dokumento. Ang tunog ng dulo ng ballpen sa papel ay parang kaluskos ng tuyong dahon na naaapakan, ang tunog ng isang bagay na tuluyan ng namatay. Binitawan niya ang ballpen at napasandal, tila naubusan ng lakas. Tapos na, ang sabi niya, halos pabulong. Masaya ka na ba? Nakuha mo na ang gusto mo. Dahan-dahan akong tumayo. Kinuha ko ang dokumento at ibinigay kay Mang Ben pagkatapos, tiningnan ko ang singsing sa aking daliri. Ang gintong singsing na ito tandang-tanda ko pa noong binili ko ito. Ako ang nagbayad, gamit ang ipon ko mula sa allowance na bigay ni Papa noon, dahil sabi ni Ramon ay short siya sa cash noong panahong iyon. Kahit ang simbolo ng aming kasal ay ako pa rin ang bumili. Napakabigat nito noon sa aking puso, pero ngayon parang wala na itong timbang. Hinubad ko ang singsing. Tinitigan ko ito sa huling pagkakataon. Walang luhang pumatak. Walang kirot. Tanggap ko na. Binitawan ko ito. Ting! Tumama ang gintong singsing sa makintab na sahig na marmol. Ang tunog ay maliit, matinis at malungkot. Gumulong ito ng kaunti bago huminto sa paanan ni Ramon. Hindi ko ito ibinato sa kanya. Hindi siya karapat-dapat sa kahit anong emosyon o puwersa mula sa akin. Hinulog ko lang ito tulad ng paghulog ko sa kanya mula sa buhay ko. Makakaalis na kayo, sabi ko, tumalikod na para umakyat pabalik sa taas. Hahabulin ka ng karma, Maria, biglang sigaw ni Ramon habang hila-hila siya ng mga gwardya palabas. Ang boses niya ay puno ng pait at lason. Hindi ka magiging masaya. Tandaan mo yan. Balang araw, mararanasan mo rin ang mawalan ng lahat. Huminto ako sa kalagitnaan ng hagdan. Hindi ako lumingon. Napangiti ako ng mapait, isang ngiti na hindi na umabot sa aking mga mata. Ramon, sagot ko nang hindi siya tinitingnan, ang boses ko ay umaalingaw sa buong bulwagan. Ako ang karma mo. Narinig ko ang pagsara ng malaking pinto. Narinig ko ang pag-alis ng sasakyan na maghahatid sa kanila sa terminal ng bus, pabalik sa probinsya, pabalik sa buhay na pilit nilang tinatakasan. Naiwan akong mag-isa sa hagdanan. Tahimik na ulit. Payapa na. Umakyat ako sa kwarto kung saan natutulog si Juan. Kinuha ko siya at niyakap. Ang init ng katawan ng aking anak ang tanging katotohanan na kailangan ko ngayon. Tapos na ang bangungot. Wala nang sisigaw. Wala nang manghihingi ng pera. Wala nang magpaparamdam sa akin na wala akong kwenta. Sa mga nakikinig sa akin ngayon, alam kong mabigat ang bahaging ito. Marahil ay naramdaman ninyo ang galit, ang awa, o ang lungkot. Pero sana, naramdaman din ninyo ang kalayaan. Minsan, ang pinakamahirap na desisyon ay ang pagbitaw, lalo na sa mga taong akala natin ay mamahalin tayo habang buhay. Pero tandaan ninyo, hindi kasalanan ang piliin ang sarili kapag ubos na ubos ka na. Hindi kasalanan ang maging matapang para sa mga taong umaasa sa iyo. Salamat sa pagsama sa akin sa mahirap na yugtong ito. Huwag kayong bibitaw, dahil sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa inyo kung paano bumangon ang isang babaeng minsang nadurog, at kung paano niya binuo ang isang imperyo mula sa mga piraso ng kanyang nakaraan. Dito lang yan sa kwento ng aking buhay. Bumuhos ang ulan sa labas ng mansyon. Hindi ito bagyo, kundi isang tuloy-tuloy at malamig na ulan na tila naghugas sa lahat ng dumi at alikabok ng syudad. Nakaupo ako sa malambot na sofa sa aking pribadong silid, balot ng makapal na kumot,
habang ang init ng tsaa sa aking kamay ay nagbibigay ng kaunting ginhawa sa aking nanlalamig na kalamnan. Sa aking kandungan, hawak ko ang isang ipad. Ang screen nito ang nagsisilbing bintana ko sa huling kabanata ng buhay ko, kasama ang mga sores. Nakakonekta ito sa mga GFX camera sa main gate ng aming lupain. Madilim na sa labas, pero maliwanag ang mga ilaw sa poste ng gate. Sa screen, nakikita ko sila. Itim at puti ang kulay ng video, walang tunog, pero parang naririnig ko ang bawat patak ng ulan at ang bawat buntong hininga nila. Nandoon si Ramon. Wala na ang yabang sa kanyang tindig. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada, basang-basa ang kanyang mamahaling suit na ngayon ay wala ng silbi ilaban sa lamig ng gabi. Hila-hila niya ang dalawang malaking maleta, ang tanging mga gamit na pinayagan silang dalhin. Ang kotseng Lexus na ipinagmamalaki niya kanina ay nakaparada na sa loob ng aming garahe, ligtas at malayo sa kanya. Ngayon, naghihintay sila ng taxi o marahil ay Grab na maghahatid sa kanila sa terminal ng bus. Nakita ko si Gina na nakayuko, yakap ang sarili. Wala na ang kanyang cellphone sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon, nakikita ko siyang walang audience, walang filter, at walang pwedeng pagpanggapang followers. Isa lang siyang takot na dalaga na ngayon ay kailangang harapin ang mundo ng walang kuya na sumasagot sa luho niya. At si Aling Bebang. Nakaupo siya sa isa sa mga maleta. Kahit sa malabong video, nakikita ko ang panghihina ng kanyang katawan. Nakahawak siya sa kanyang dibdib, tila hinihabol ang hininga. Pinagmasdan ko silang mabuti. Hinintay ko ang pakiramdam ng tagumpay. Hinintay ko ang pakiramdam ng saya na makita silang nagdurusa matapos nila akong apihin. Pero sa totoo lang, habang pinapanood ko silang nababasa ng ulan, wala akong naramdaman na tuwa. Ang naramdaman ko ay isang malalim at tahimik na kahatungan. At sa ilalim nito, isang lungkot na kasing lawak ng dagat. Naisip ko ang 2 taon. 2 taon ng buhay ko na ibinigay ko kay Ramon. Ang mga araw na gumising ako ng maaga para ipagluto siya. Ang mga gabi na hinintay ko siya habang nagpapanggap siyang nagtatrabaho, pero iyon pala ay nagpapakasasa sa pera ko. Ang mga pangarap na binuo ko na kasama siya. Lahat ng iyon parang usok na tinangay ng hangin. Sayang. Iyon ang salitang paulit-ulit na umiikot sa isip ko. Sayang ang pagmamahal. Sayang ang tiwala. Tumingin ako sa kuna sa tabi ko kung saan natutulog si Juan. Hindi, binabawi ko. Hindi sayang ang lahat dahil ibinigay ng Diyos sa akin si Juan. Siya ang liwanag sa gitna ng madilim na kabanatang ito. Kung kinailangan kong pagdaanan ang impyernong iyon para lang magkaroon ng isang anghel na tulad niya, tatanggapin ko pa rin. Pero hanggang doon na lang iyon. Tapos na ang pagbabayad ko. Sa screen, nakita ko ang pagdating ng isang puting van. Isang pampasaherong van na siguro ay nirentahan nila. Nakita ko ang hirap ni Ramon na ibuhat ang mga mabibigat na maleta pasakay. Dati, tinatawagan lang niya ang driver o ang valet para gawin ito. Ngayon, ang bigat ng kanilang mga gamit ay sumisimbolo sa bigat ng buhay na kakaharapin nila. Biglang pumasok si Mang Ben sa silid. Dahan-dahan ang kanyang katok bago siya tumuloy. Ma'am Maria, ang tawag niya sa akin ng mahina. Nakaalis na po sila. Tumango ako nang hindi inaalis ang tingin sa ipad. Nakikita ko po, Mang Ben. Lumapit ang matandang abogado at tumayo sa tabi ko. May sasabihin sana siya pero nag-alangan. Tumingin ako sa kanya. Ano po yun, Mang Ben? May problema ba? Bumuntong hininga siya at inayos ang kanyang salamin. May report po mula sa guardhouse. Bago sila sumakay ng van, parang nahilo si Aling Bebang. Bumagsak po siya saglit. Sabi ng guard, mukhang tumaas ang presyon dahil sa stress. Isang mild stroke, marahil. Pero nagpumilit silang umalis dahil wala na silang mukhang ihaharap dito. Natahimik ako. Tiningnan ko ulit ang screen kung saan paalis na ang van.
Ang likod ng sasakyan ay unti-unting nilalamon ng dilim at ulan. Naalala ko ang sinabi ni Aling Bebang kanina. Ang pagmamakaawa niya. Naalala ko rin ang pang-aalipusta niya. Galit ako sa kanya. Galit na galit. Pero, ako ay isang ina. At may ina din si Ramon. Ang tunay na paghihiganti ay hindi ang pagiging halimaw na tulad nila. Ang tunay na paghihiganti ay ang pananatiling tao sa kabila ng lahat ng ginawa nila sa akin. Ang pagpapakita na hindi nila nakuha ang aking kaluluwa kahit kinuha nila ang aking lakas noon. Kinuha ko ang aking checkbook mula sa side table. Kumuha ako ng ballpen at nagsulat. Hindi ito malaking halaga, hindi sapat para buhayin sila sa luho, pero sapat para sa gamot at ospital. Mang Ben, inabot ko ang tseke sa kanya. Ipadala niyo po ito sa account ni Ramon bukas na bukas din pero may isang kondisyon. Kinuha ni Mang Ben ang papel at tiningnan ang halaga. Tumingin siya sa akin na maihalong pagtataka at paghanga. Ano po ang kondisyon, ma'am? Huwag niyong sasabihin na galing sa akin ang mariin kong utos. Sabihin niyo, galing ito sa isang anonymous donor o kaya ay natirang insurance claim. Kahit ano, basta huwag galing kay Maria. Ayokong isipin nila na may utang na loob pa sila sa akin. At ayokong isipin nila na malambot pa ang puso ko para sa kanila. Tumango si Mang Ben ng dahan-dahan. Naiintindihan ko po. Ito ay para sa inyong kapayapaan, hindi para sa kanila. Tama po kayo, sagot ko habang sumasandal pabalik sa sofa. Para ito sa akin. Para masabi ko sa sarili ko na noong nadapa sila, hindi ko sila tinapakan kahit na iyon ang nararapat sa kanila. Iba ako sa kanila, Mang Ben. At iyon ang pinakamalaking tagumpay ko. Lumabas na si Mang Ben dala ang huling koneksyon ko sa pamilyang iyon. Muli akong tumingin sa ipad. Wala na ang van. Wala na sila. Ang nakikita ko na lang ay ang basang kalsada at ang gate na dahan-dahang sumasara. Pinindot ko ang off button. Nagdilim ang screen. Wala na ang palabas. Tapos na ang drama. Ang katahimikan sa kwarto ay hindi na nakakatakot. Ito ay tunog ng kalayaan. Napagtanto ko na ang parusa kay Ramon ay hindi ang pagkawala ng pera. Kitang-kita ko sa mga mata niya kanina na kaya niyang tiisin ang hirap pero hindi niya kayang tiisin ang katotohanan. Ang parusa niya ay ang paggising araw-araw na alam niyang siya ay isang talunan. Na wala na siyang masisising asawa, wala na siyang mapagkukunan, at kailangan niyang harapin ang salamin at makita ang isang lalaking walang napatunayan. Ang pera ay naubos, pero ang pagsisisi ay panghabang buhay. Iyon ang kanyang kulungan. Isang kulungang walang rehas, pero hindi siya makakatakas. Tumingin ako sa bintana kung saan pumapatak pa rin ang ulan. Sa malayo, nakikita ko ang mga ilaw ng Maynila. Dati, pakiramdam ko ay isa akong bilanggo sa sarili kong buhay. Ngayon, ang mundo ay malawak at bukas. Anak, bulong ko kay Juan na gumalaw ng kaunti sa kanyang pagtulog. Inayos ko ang kanyang kumot. Simula bukas, ikaw at ako na lang. Walang kasinungalingan. Walang pagpapanggap. Simple lang pero totoo. Ipinikit ko ang aking mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naramdaman ko ang antok na dalaw ng isang payapang isipan. Pagod ang katawan ko, masakit ang sugat ng operasyon, pero ang puso ko ay magaan na parang balahibo. Sa inyong mga nakikinig, alam kong marami sa inyo ang nagtatanong, bakit ko pa sila tinulungan? Bakit hindi ko sila dinurog ng tuluyan? Ang sagot ay simple lang. Kapag nagtanim ka ng galit, ikaw din ang kakain ng bunga nito. Ayokong lasonin ang gatas na ibibigay ko sa aking anak. Ayokong lumaki si Juan na may inang puno ng pait. Ang pagbibigay ng tulong ay hindi para sa kanila, ito ay para hugasan ko ang aking mga kamay, para masabi kong tinapos ko ang laban ng may dignidad. Umuulan pa rin pero alam kong titila rin ito. At pagkatapos ng ulan, laging may bagong umaga.
bukas, magsisimula ang pagbangon ni Maria. Hindi bilang asawa ni Ramon, hindi bilang anak ni Don Gregorio, kundi bilang ako, si Maria, ang ina ni Juan. Matulog na tayo ng mahimbing. Dahil bukas, marami pa tayong gagawin. Hindi laging nagtatapos ang laban sa isang malakas na sigaw o sa pagbagsak ng kalaban. Minsan, ang pinakamalaking tagumpay ay ang simpleng paghimlay ng mahimbing sa gabi na alam mong wala ka ng tinatapakang tao at wala ka ng kailangang patunayan. Ang kwento namin ni Ramon ay tapos na, pero ang kwento ko bilang isang ina at bilang isang babaeng buo muli ay nagsisimula pa lang. Sa bawat desisyon na ginawa ko, mula sa paglabas sa ospital hanggang sa huling pagtulong, alam kong may kanikanya kayong opinyon. Kayo, kung nasa katayuan ko, pipiliin niyo rin ba ang kapayapaan kaysa sa lubusang paghihiganti? Ibahagi niyo sa akin ang inyong nasa loob, binabasa ko ang bawat salita ninyo bilang isang kaibigan. Kung naramdaman ninyo ang init ng bagong umaga sa dulo ng aking kwento, inaanyayahan ko kayong manatili. Marami pang mga boses ang naghihintay na marinig, mga kwento ng pagtitiis at tahimik na lakas na magkasama nating tutuklasin. Hanggang sa muli nating pagkikita, dito lang sa Tahimik na Ganti. Paalam at mahimbing na pagtulog sa inyong lahat. Ang video na ito ay isang katang-isip na kwento na hango sa mga karanasan sa buhay. Hindi ito ginawa upang husgahan ang sinuman, kundi upang maging tahimik na paanyaya sa pagninilay tungkol sa buhay at sa pakikitungo natin sa kapwa. Ang mga tauhan, pangalan, at lugar ay walang kaugnayan sa tunay na buhay at binago upang hindi makapinsala sa kaninuman. Naway makatulong ang kwentong ito upang kahit saglit ay maalala mo ang sarili mong buhay at ang mga mahalaga sa iyo.